Mga kwento ni Ale. Daan ng mga nakaputing kapa. Isang horror na kwento mula sa Tagkabana. Sa liblib na baryo ng Tagkabana sa Mindanao, naninirahan ang isang pamilyang Santos sa isang lumang bahay na nakatirik sa pagitan ng dalawang ilog. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang kilabot na bumabalot tuwing sasapit ng gabi, lalo na kapag papalapit na ang ika-6 na kabilugan ng buwan. Ayon sa matatanda, sa gabing iyon, dumaraan ang mga nilalang na may puting kapa. Tahimik na naglalakad sa gitna ng ilog, dala ang liwanag ng mga lampara. Sabi ng mga tao, ang sino mang tumingin o sumunod sa kanila ay hindi na muling makikita sa umaga. Pero hindi naniniwala ang mag-asawang Mang Kanor at Aling Miling sa mga kwentong iyon. Para sa kanila, katang-isip lamang ito upang takutin ang mga bata. Ang panganay nilang anak na si Kaloy, 16 na taong gulang, ay tumutulong na sa kanyang ina sa bukid. Tahimik at masunurin si Kaloy, ngunit isang gabi, may kakaibang bagay siyang naranasan. Isang bagay na magpapabago sa pananaw nila sa buong Tagkabana. Gabi ng ika-6 na kabilugan ng buwan, madilim ang langit at tanging liwanag ng buwan ang nagpapabigay buhay sa paligid. Habang naghihintay si Kaloy sa kanyang ama sa labas ng kanilang bahay, may naramdaman siyang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa kanyang kaliwang balikat. May dumapong itim at kumikislap na alitap-tap na tila hindi pangkaraniwan. Ang liwanag na ito ay hindi mainit, bagkus malamig at maputla, halos puting asul. Lumipad ang alitap-tap at dahan-dahang tumungo sa puno sa tabi ng ilog. Parang may boses na bumulong sa kanyang tenga, mahina, paulit-ulit. Halika! Halika! Walang kamalay-malay si Kaloy na sinusundan na niya ito. Tila kinukumpas ng mahiwagang liwanag. Pagsapit sa puno, higit 100 alitap-tap ang biglang lumitaw mula sa loob ng punong kahoy. Pabilog silang umiikot at sa gitna nito'y tila may itim na aninong unti-unting humuhugis. Kaloy! Tawag ni Aling Miling. Para siyang natauhan, mabilis siyang tumakbo pa uwi, ngunit napansin niyang nawala ang mga alitap-tap sa isang iglap. Parang hindi sila kailanman naroon. Pagdating ng 11:00, hindi pa rin dumarating si Mang Kanor. Nagpasya silang matulog, ngunit 3:00 ng madaling araw, nagising si Kaloy sa malalim na tinig at kaluskos ng mga yabag. Hindi ito normal na tunog. Mula sa bintana, nakita niyang ang buong paligid ng ilog ay nababalutan ng puting liwanag. Subalit wala ni isang ilaw sa paligid. Lumabas siya sa bahay. Bukas ang pinto at mga bintana. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang inang nakatayo sa gilid ng ilog. "Inay!" usisa niya. Lumalapit habang nanginginig. Ngunit hindi siya sinasagot. Sa gitna ng ilog, may mahaba at walang katapusang prosesyon ng mga nilalang na nakaputing kapa. Nakayuko ang mga ulo, may dalang lampara at tila nagsasalita sa wika na hindi kilala. Hindi sila lumalakad, tila dumudulas sa ibabaw ng tubig. "Inay, tara na po sa loob. Anak, may humihingi ng tulong sa itaas. Sumama ka." Ang boses nito'y malamig, parang galing sa ilalim ng lupa. Nang tumingin si Kaloy sa mukha ng ina, nagulat siya. Itim ang mga mata, walang puti at nanlilisik. "Ayaw mo ba talagang sumama?" Biglang hinawakan ang kanyang braso. Napakahigpit, tila bakal ang pagkakakapit. "Aray po, inay! Tama na po!
Nang lumingon siya, ang ina niya ay nag-iba ng anyo. Unti-unting lumaki ang katawan, tumubo ang balahibo sa buong katawan at naging itim at mabangis na nilalang. Isang kapre na may apoy sa mga mata. "Sumama ka!" sigaw nito. Sa tindi ng takot, napaupo si Kaloy, umiiyak, nanginginig. Ngunit biglang narinig niya ang kanyang pangalan. "Kaloy!" Paglingon niya, nakita niya ang totoong Aling Miling. Hawak ang krus at dala ang dasal. Mabilis itong tumakbo sa kanya. Nang makita ng kapre si Aling Miling, sumigaw ito ng malalim at matinis bago maglaho parang usok, kasabay ng pagkalat ng alitaptap sa hangin. 4:00 ng umaga, dumating si Mang Kanor, pawisan galing sa pangingisda. Nang ikwento ni Aling Miling ang lahat ng nangyari, niyakap nila si Kaloy at sabay-sabay silang nagdasal. Kinabukasan, may kumatok sa kanilang bahay. Isang dalagita na tila nilalagnat, maputla at nanginginig. "Pakitulungan po ang lola ko, may sakit po siya." Sinubukan siyang paalisin ni Aling Miling, ngunit ang dalagita ay lumuhod at umiyak. "Saan kayo nakatira, Iya?" Tumingin ito sa bundok kung saan tumungo ang mga nilalang kagabi. Nang marating nila ang lugar, napansin nilang ito ay napapalibutan ng mga lumang puno. May anino ng mga nakabitin. Pagpasok nila sa bahay, totoo ngang may sakit na matanda. Ngunit isang bagay na hindi nila maipaliwanag, walang pintuan ang bahay. Parang matagal nang nakatayo roon at hindi sila sigurado kung tao pa ba nakatira doon. Binuhat ni Mang Kanor ang matanda at isinugod sa ospital. Gumaling ito makalipas ang ilang araw, subalit ang dalagita hindi na muling nakita. Lumipas ang ilang taon, unti-unting dumami ang naninirahan sa Tagkabana, pero sa tuwing sasapit ang ika-6 na kabilugan ng buwan, may mga batang nawawala, may mga kaluskos na naririnig, at minsan may nakikitang prosesyon sa ilog. Sa puso ng bawat Tagkabana, may isang panalangin silang ulit-ulit na binibigkas. Sa liwanag ng buwan, kami iyong ilayo. Sa puting kapa, huwag kaming isama. Iligtas mo kami, o Bathala.